Binabantayan nating shallow trap 2 days ago, itinaas na nga ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency bilang isang tropical depression na tinawag naman natin sa local name na Esther. Bagamat sa ating tropical cyclone o TC sector ay nanatili pa rin itong invest. Malawak ang ulan nagpapatuloy sa kanlurang bahagi at sa most northern part ng Luzon at southern Luzon. Metro Manila, asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, bunsod ng pag-iral ng hanging habagat na may kasamang habagat rainfall. Na bahagyang pinalalakas naman ito ng loop o aktibong tropical depression na si Esther. At yung posibleng susunod na binabantay natin, tuluyan ng naging remnant o naging sapesap lamang. Pero inaasahan ang kasunod na posibleng babantayan natin na bagong invest, maaaring malalaman pa natin sa susunod na linggo. At latest status ng El Nino, nasa minor El Nino na tayo. At nanatiling maliit pa rin ang tsansa na umabot sa peak ng Super El Nino. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, June 5, 2026. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 11:05 na ng umaga. Malawak ang ulan ngayon at localized thunderstorms ang umiiral na dahil sa habagat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama syempre ang Metro Manila. Makikita natin sa ating lightning detection system ay patuloy na nakakadetect tayo ng aktibong lightning strikes dito sa may bandang West Philippine Sea. Pagitan po yan ng Pangasinan, pababa ng bandang Mindoro or bandang Palawan. So, apektado ng mga kapagulog-kapagkidlak ang malapit na baybayin ng Manila Bay. So, nasa around 174 lightning strikes tayo. Pero kung titingnan natin yung ating real time ay nasa 183 lightning strikes na ngayon. So, kung titingnan natin yung infrared NOAA AR, which is updated na po yung ating satellite imagery na, ayan, updated na siya. So, hindi na siya nakapirmi. So makikita natin yung Doppler, yung satellite imagery na kasabay ang lightning strikes. Makikita natin yung kumpul ng kaulapan dito na nagbubunsod po ng mga staggering na lightning strikes yan sa may bandang West Philippine Sea. So sa mga kababayan natin na nasa laot ngayon dyan, pagitan ng Bajo de Masinloc, ingat na lamang po dahil matindi ang buhos ng ulan. Kung maaari ay wag muna tayong pumalaot dyan sa area na yan dahil napakadelikado. Kasabay din ng maalon ang karagatan dyan dahil malakas po yung hatak sa habagat na posibleng nga pong magdudulot yan ng matitinding lakas o taas ng swelling ng alon. So makikita natin dito kasabay ang Doppler satellite imagery, ang paghatak sa habagat na sinasabay naman ito ng bagyong si Esther na. Bagamat itong si Esther mas nakakaapekto ngayon sa bandang Taiwan, ay yung habagat ang magiging worry lang natin ngayong araw sa most areas ng Luzon, lalo na sa bandang Kaluran po, makikita natin ay nagdadala po ng malawakang pag-ulan ngayon dyan. So ingat na lang mga kababayan, magdala tayo ng payong, aksahan natin na sunod-sunod na makakaranas tayo talaga ng buhos ng ulan po. Ganon din sa iba't ibang bahagi ng Luzon po. Although wala tayong nakikita na active lightning strikes dito lang sa most part ng West Philippine Sea. So pinakamalapit sa amin sa Caloocan sa ngayon ay nasa 229 kilometers mula sa aking lightning detection system. Ngayon medyo upgrade natin yung ating antena dahil nasabihan tayo ng blitzer masyado daw malakas yung impedance ng aking ferret antenna. Bawas-bawasan ko daw. So well, tama naman sila. Dapat nating i-adjust yan. So gumagawa tayo ng bagong ferret antenna. Well, yung ferret antenna usually ginagamit yan sa mga very low frequency signals. So ang nagawa yata natin sobrang laki na impedance kaya sobrang sensitive. Bawasan ko daw po. Nadedetect nila sa kanilang server na yung spikes ng ating data sobrang rapid. So masyado daw
masyado daw brutal yung receiving ng data mula sa aking aparato. So sinabihan tayo na medyo bawasan natin, i-recompute daw natin yung ating antena. Although napakaganda naman daw ng ating signal, so sobra nga daw talagang sensitive. So may ginagawa na natin ang paraan yan ngayon mga folks. At balik tayo sa ating dashboard. So makikita po natin ang nakataas ang thunderstorm advisory ngayon. Well, asahan natin yan, dire-diretso ang advisory na data feed Pag-asa yan at rainfall. So makikita po natin nakataas ang thunderstorm advisory sa Visayas area, kasama na ang apektadong lugar na Occidental Mindoro, Cebu. Yan, sa Cebu mula Bantayan yan hanggang Tuburan at Bourbon at Katmon. Yan, within 30 minutes to an hour daw ang effectivity. Sa Occidental Mindoro naman ang Luok at Lubang na hanggang 2 oras daw ang apektado dyan sa area. Sa pag-ulan naman nakataas sa NCR, well, very obvious, naka-yellow warning daw sa Zambales at Bataan associated dyan ng possible flooding. So ingat po sa mga flood-prone areas, lalo na sa Bulacan ha. So nakataas ang area sa Zambales at Batangas, kasama na ang Nasugbo hanggang Lemerian, Bulacan, siyempre kasama ng Metro Manila, very obvious, Nueva Ecija, yan, hanggang Cavite niyan, Bacoor, so most of Cavite area, sa Rizal naman, San Mateo hanggang Binangonan, within the next 3 hours daw yan. So light rain showers, apektado sa Tarlac, San Clemente na yan, hanggang Bamban, hanggang Kamiling. Pampanga naman ay ang mula Porac hanggang Florida Blanca, yan, Bacolor, Santa Rita, yan, San Fernando, halos buong Pampanga area. So nakataas yan within 3 hours ng effectivity. So sa most of rainfall naman sa Northern Luzon nakataas. Ang most areas ng Pangasinan naman, kasama ng ilang bahagi dyan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Isabela. So kasama na ang Benguet, La Union, hanggang Batanes within the next 2 to 3 hours daw yan. So nakataas mostly sa Luzon, mga binanggit natin, mostly 2 to 3 hours ang effectivity sa nearby areas according sa data feed ni Pag-asa yan. So kung makikita nyo yung ating flood advisory, makikita nyo rin dito yung variation ng area na apektado, yan, kasama na mula dyan sa Baguio, Benguet, yan, mga light rain showers naman daw nakataas hanggang Quirino yan. And then most of moderate sa bandang Pangasinan, Dagupan, at yellow warning na nakataas naman dito nga po sa most western sections ng Zambales. So kasama na yan mula Santa Cruz na yan, pababa na yan ng Subic hanggang Olongapo po. So very active po yung Doppler radar nila dyan, bagong bago. Kaya kitang-kita natin sa Doppler radar yung area na yan, at bago na rin yung Doppler radar na in-implement nila dyan. Kaya ang lawak ng kuha ngayon ng Doppler. So unti-unti mukhang nagpapalit na ng Doppler radar si Pag-asa. Siguro lang konting patience siguro dahil mukhang pahirapan maglabas ng pondo ngayon. So makikita na natin sa pinaka-actual na Doppler radar imagery nga po. Yan, makikita natin sa pinaka-Doppler. Meron na tayong bagong visual, tinatawag nating reflectivity. So yung pag sinabing reflectivity, yan yung most of cloudiness, yung kapal ng ulap, na makikita natin yung specific na areas na makapal ng ulap. So estimately, yung area na kung saan mas makapal ang reflectivity, nandoon ang may pinakamalakas ng buhos ng ulan or mataas ang water vapor. So at least dito makikita natin yung reflectivity, at makikita rin natin yung areas na apektado. Kung may zoom in natin, mga light to moderate ang makikita natin. So makikita niyo naman yung reflectivity legend sa ibaba, sa bandang kaliwa, yung reflectivity level. The more na mas mataas ang kulay, mas mataas o mas mabigat ang dalang ulap na expected natin, malalakas ang buhos ng ulan na dala niyan. Yan. So kung i-activate natin yung Doppler mode, yan po yung estimate rainfall o precipitation estimation. Yung dami ng ulan na estimate na dala niyan. So alam naman natin ang kulay na the more na mas reddish, ang mula yellow, base yan sa category ng ulan. Kung makikita nyo kay Pag-asa. So the more na green, yan yung mga light, yellow, yung mga moderate, at orange na. Yung mga orange hanggang red, mga heavy rain showers to violent na yan. So mapapansin nga po natin, ang bandang kaluran nga po ng Zambales ay nakakaranas ng grabing yellow warning ngayon dyan. Dahil yan po yung mataas na reflectivity sa area na yan.
So indicated ng reflectivity na kung saan ay apektado ng matinding ulan ang bahagi ng yan, kaya itinaas yan sa yellow warning ni Pag-asa. So yan po, malinaw naman po. Pwede nyo makita yan sa ating webpage at real time po yan kung ano ang real time ng Doppler radar ni Pag-asa. So courtesy po sa kanila sa magandang upgrade ng Doppler. Sana lahat buong bansa na sana ma-upgrade na po natin, lalo na sa bandang Visayas po. Maglagay sana tayo rito sa may bandang, siguro sa may bandang Southern Leyte siguro, ay may mga bundok kasi dyan. So sa matataas na bundok sa Leyte or Eastern Samar siguro maglagay tayo dyan para yung bouncing ng microwave perfect po, sagap na sagap sa lahat. Yan. Kasi meron dito sa Cebu pero nahaharang kasi ng mga bundok dito sa may bandang Leyte at Eastern Samar. So hindi masyado nabablock yung ilang microwave frequency na binabato ng Doppler radar mula dito sa may bandang Cebu. Yan, may Doppler radar kasi dyan sa Cebu, kaya lang nahihirapan mag-reflect yung microwave dahil mababa yung elevation ng Doppler tower na inilagay dyan o matagal na nakalagay dyan kay Pag-asa. Hindi kagaya dito, nagpalit ng bagong Doppler radar. So kung i-zoom in natin, bandang Benguet ito inilagay. So mataas na bundok yan. Di maganda ang sagap ng maganda po ang sagap ng Doppler niyan kapag sa Baguio nila inilagay yung isang Doppler. Ayan, ito yung center ng Doppler. At malaki yan, malaki yung range yun, no? So salamat naman at nagpalit sila at maganda ang malaki-laki yung range ng sagap ng Doppler radar ngayon ni Pag-asa. So at mataas ang bundok nila inilagay, so mas maganda ang kuha at mas accurate yung water droplets. Hindi nagbabound sa mga kabundukan po. So sana sa ibang bahagi naman sa ganun din ang ilagay nila. So mapapansin niyo yung kaibahan, no? Kapag low elevation, hindi lahat nasa sagap. Well, ang concentration naman kasi ng ulan ay nandito sa may bandang Luzon na kung saan malakas po yung ating habagat. Kaya makikita yung reflectivity. So ito po yung water estimation. Moderate to some heavy rain showers po ang umiiral. Apektado ngayon ang most of western sections ng Zambales. So hanggang Bataan na po yan. Ingat po mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at overcast tayo ngayon. At dahil sa habagat na talaga tayo, hindi na tayo muna makakapag-forecast ngayon ng ating heat index. The expected, napakababa ng aming heat index sa Caloocan mula pa noong isang araw. Sa lowest temperature na inatan na weather station kininang 6:23 AM, pinakamababa ng 26.2 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 32.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:26 AM. Ibig sabihin ng aming heat index napakababa lamang po at 45.1 degrees Celsius. Although nasa danger level pa rin yan or halos sa caution o extreme caution, at least medyo manageable na yan yung ganyang kataas na 45. Wag lang papalo ng 50 o mahigit 50 degrees Celsius po. Grabe na talagang init niyan, or mag 46 to 47 degrees Celsius. 47 mainit na talaga yon. So sa ngayon ay mula kahapon 45 degrees Celsius lang ang init pandama namin. Well, kung titingnan natin sa data feed ni Pag-asa sa report ng kanilang init factor kahapon, as of 10:55 AM, 38.5 degrees Celsius ang extreme caution namin. So ang forecast ay 37 degrees Celsius. So accurate naman, pero expected bababa ang aming heat index dahil makulimlim kami ngayon dito sa Caloocan. Ayon naman sa init factor kahapon ni Pag-asa ay mangilan-ilan lamang yung matataas ang heat index. Typically bandang katimugan ng bansa yan. Pinakamataas na mayroong at least 44 o 45 degrees Celsius ang Katarman Northern Samar. Yan, dyan sa may bandang Silangan. Well, very obvious naman, medyo katamtaman kasi ang panahon dyan. 45 degrees Celsius sa may bandang Katarman Northern Samar. And the rest mga tagpo 44 degrees Celsius na po ito. Meron pa palang isang 45 ang Infanta Quezon. So medyo mainit din sa kanila dyan. Yan. Bandang Northern Samar at Infanta Quezon, yan. May 45 degrees Celsius din daw. Yan. So yan po yung huling record, and the rest 44 degrees Celsius na po kagaya ng Borongan, Eastern Samar, Gian. Yan. Yan hanggang Gian. So hindi naman na ganun katindi yung ating init pandama ayon sa huling record ng data feed ni Pag-asa. So hindi na tayo makakapag-forecast muna dahil expected mababa ang ating init pandama ngayong araw. So diretso agad tayo sa ating PH6 teams in past 24 hours.
Nangunguna ang Katarman Northern Samar na may 36.2 degrees Celsius highest air temperature. Sa lowest temperature naman sa Baguio bumaba, lumamig 16.8 degrees Celsius ang ginaw ngayon dyan sa Baguio. Ang inulan naman ng Sinait Synoptic Station na may 131 mm total rainfall at Itbayat Batanes naman may kasalukuyang average maximum sustained wind of 20.7 kilometers per hour. Yan. So nagtaas na rin ng advisory si Pag-asa, yan, naka-data feed automatic sa ating web page. So nagme-maintain pa rin yung kanyang strength. So under tropical depression siya. So basahin niyo na lamang po yung data, which is mamaya pa natin i-discuss yan. Ito yung pinaka report analysis ni Pag-asa yan. So mamaya titingnan natin yung report analysis naman natin. So sa atin namang average wind speed ay 1 hour average 2.4 km per hour lamang. So hindi masyado mahangin ngayon sa amin sa Caloocan so far. Outside humidity namin at 84%, medyo mataas. Bumba ito ng 4% since last hour. At thunderstormy po tayo at 1,007 hectopascals. Mabagal ang pagbaba dito since last hour. Anyway, sa ating La Nina, El Nino status, yung El Nino natin mataas na po. Nag-update na, re-report din natin yan maya-mayang konti. Nasa sea surface temperature or SST na 0.93 degrees Celsius. So moderate, minor pa lang po yan, hindi pa siya pumapalo ng 1 degree Celsius. Pagpalo yan ng mga 1 degree Celsius, nasa moderate El Nino na tayo. Sa ngayon, minor El Nino pa rin tayo at 0.9 degrees Celsius. Pero mapapansin natin, ang trajectory niya papunta na yan sa mas malakas, mas mataas na El Nino category. So ang total rainfall namin sa Caloocan ngayon, so far, ay 1.8 mm lamang. So napakahina. At sa ating high tide and low tide status so far ay pa-high tide po tayo. So sa mga kababayan natin sa may bandang kanlurang bahagi ng Luzon, mataas po yung alon dyan. Double check natin gamit ang ating Global Forecast Assessment view at mula sa ating significant wave height. Yan, tingnan natin mag-load po yung data. Hopefully mabilis ang load. So walang significant wave height. Tingnan natin dito sa ating satellite imagery, yung Himawari, at makikita natin dito meron naman tayong alternative, yung windy. So activate natin yung sa hindi makita yung significant wave height natin, pwede tayong gumamit ng windy this time. So dito makikita natin yung alon mula sa waves. Makita natin ang swelling ng karagatan dito sa may bandang kanluran ng Lodo Luzon. So kita natin umapalo yan sa hanggang 2.4, yan 2.4, 2.3, 2.2, yan, hanggang 2.4 ang mostly ang taas ng alon. So ingat po sa mga kababayan natin sa kanlurang bahagi ng Lodo Luzon yan, hanggang dyan sa may bandang La Union lalo na. At ilang bahagi dyan ng bandang Pangasinan. So sa mga papalaot sa may pagitan po ng Bajo Masinloc, delikado po yan, mahigit sa 2 meters ang taas ng alon po dyan. So medyo delikado po yung alon natin habang hinahatak ng hanging habagat yung direksyon ng alon. Ito po yung alon pa north-eastward ang daloy ng alon. Yan, pumapalo ng 2.4 to 2.5 meters. So delikado po. Hindi naman masyado mataas dito sa may bandang silangan ng bansa natin, mababa naman. Makikita naman natin mga 0.7 o halos around 1 meter lamang ang taas. Maliban na lamang talaga sa bandang kanluran ng bansa na kung saan mas mataas po yung mga pag-alon. So delikado po at ingat na lamang sa mga kababayan natin lalo na sa may bandang Itbayat Batanes. Malakas po yung alon natin dyan. Mga palo ng mga around 2.5 meters. Yan. Ingat na lamang po mga folks. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at lulubog po ito mamayang 6:23 PM. At ang ating moonrise and moonset at 80% illuminated po ay mag-moonrise pa po ito mamayang gabi at 10:18 PM at bukas na po ng umaga at 9:09 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, so weekend na naman, ay magiging maulap po ang ating maghapon. Ang pag-ulan natin medyo mababa, 26 to 30% lang daw ang uulanin dito sa Metro Manila. Well, at least medyo relaxing lang ang buhos ng ulan, hindi ganun katindi at hindi rin naman ganun katindi ang sikat ng araw. Bukas na Sabado, halos ganun din, maulap din ang ating panahon at same lang din ngayong araw ang mga pag-ulan natin, at least 36 to 40% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 25
o 25 to 26 degrees Celsius. Ito late na po ito. So ang pinaka-latest ngayon, ito po ngayon ang status ngayon as of anong record nila, anong oras nila ni-report ito. Ito maghapon kasi yung forecast nito. So inaasahan natin naglalaro 39 to 61 kilometers per hour daw ayon kay Pag-asa. So maintains po yung sustained wind na mataan sa layong 230 km north-northwest ng Itbayat, Batanes po yan. Pero sa aking tropical cyclone sector, mga north-northwest din talaga siya. So nasa maximum sustained wind nito na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 55 kilometers per hour. Starting point yan ng pagka-tropical depression. So automatic nag-update na rin yan sa ating dashboard. Nasa 46 kilometers per hour po ito. Pero dahil ang ginagamit natin ay hindi data feed o data ni Pag-asa, na natili itong invest low pressure area sa international weather agencies. Pero sa atin sa Pilipinas, again, para sa mga hindi pa nakakalam, ang sinusunod natin officially kung dito sa Pilipinas ay si Pag-asa. Pero kung ginagamit ko po kasi ay ang International Weather Agency's data ay nasusunod po yung 1 minute average 1 minute average po ng sustained wind nito. Kaya nanatili itong invest low pressure area pero nasa 46 kilometers per hour na po ito. Napasok na sa ating 10 minute average as tropical depression na ayon nga po dito ay nasa 45 kilometers per hour na nga po at bugsong 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pan north eastward sa bilis na 15 kilometers an hour yan. So yan po yung pinaka latest data feed ni Pag-asa. So the rest naman kasama na yung hazards affecting areas, yung severe na hangin, mostly bandang dulong-dulong bahagi na yan ng Northern Luzon. So basahin nyo na lang po pinaka intensity, which is i-report naman natin yan ang pinaka-detail natin base sa ating tropical cyclone sector. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite medyo mula sa Himawari ni Pag-asa data site ng data feed ni Pag-asa. Makita natin ng malinaw ang malawak ang pag-ulan na ito sa may bandang Zambales nga po. Kaya nakataas po yung yellow warning dyan, kabilang na ang Zambales, Pangasinan, yan, mula dyan sa may bandang Iba, pababa ng Olongapo, Bataan, yan, nakataas ang yellow warning yan. Dahil base na din sa kulay, under yellow warning po tayo to heavy rains dito sa may bandang Olongapo hanggang Bataan po. Ingat po sa mga kababayan natin kung sakaling magkaroon tayo ng mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pag-uho ng lupa since mababa naman siguro yung elevation dyan. Ang magiging pag-ulan naman na iiral o maulap na panahon sa may bandang Isim, Luzon, ang most of Ilocos region, pababa na yan ng bandang Benguet. So mostly cloudy po tayo at all times. Ganon din sa buong Tuguegarao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, pababa na yan hanggang Nueva Ecija sa Central Luzon na nagmo-moderate unti-unti habang papalapit dito sa may bahagi nga po ng San Carlos, Ordaneta, Mabalacat, Pampanga hanggang Angeles, Pampanga na yan at San Fernando. Kasama na rin ang Baliwag, Malolos, Bulacan. So the rest, kasama na ang San Jose del Monte, Bulacan, may Kawayan, Valenzuela at most of Metro Manila. Makakaranas tayo ng maulat na papurin. Expected ang mga ilang light to some moderate rain showers at depende po sa range na inaabot ng habagat ngayon. Maaring magkaroon pa rin tayo ng moderate to some heavy rain pero manaka-naka ito, kadalasan light rain showers po ang nakikitaan natin dito. At pinakita ko naman sa inyo yung Doppler radar imagery kanina. Typically, light rain showers ang umaabot sa atin sa Metro Manila. Ayan, i-zoom pa natin na maigi. Makikita natin yung light o yung kulay blue na nakikita natin dito. Yung kulay blue na yan, makikitaan po natin ay i-activate natin yung dark mode. So makikita po natin by dark mode ay ang paligid na ito ng satellite mode na lang para mas malinaw. Ayan. So, by satellite mode, makikita natin hanggang dyan sa may bandang Bukawi, Bulacan, Malolos. Yan, pababa ng Caloocan. Makikita natin yung range yung kulay blue na yan. Mapapansin natin mga light rain showers. Ang typical na aabutin sa atin dito sa Metro Manila. Hanggang Cavite na yan hanggang Muntinlupa umaabot. Dasmariñas, Silang Cavite, yan, mostly light rain showers yan. Pero depende yan sa galaw ng ating habagat. Makikita naman natin pa-eastern ang galaw ng habagat dito sa parte na ito ng Metro Manila. So depende yan sa range na kung saan nagpapalit po yung intensity ng ulan. Depende yan sa lawak nito. Ang most of moderate to heavy rain andito nga po sa may bandang Bataan sa bandang Balanga, kasama na
Yan, ang Maribeles, pataas na ng bandang Marong, sakop na yan ng bandang Olongapo, hanggang Subic Bay na po yan. Yan, nagmo-moderate to heavy na po yung ulan dyan. Yan. So, kitang-kita naman natin at maging sa buong Southern Luzon, magiging maulap po tayo at all times. Hanggang Bicol region, maulap tayo. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically, mga light rain showers lang naman ito. Yan. Hanggang dyan sa ilang bahagi ng Mindoro, so most of Mimaropa area, magiging maulap tayo. Mga mostly light rain showers ang mararanasan natin, mag-isa man ng Palawan. Yan. Magkakaroon lang ng ilang moderate rain showers to some heavy dito na yan sa dulong-dulong bahagi na yan ng Paluan, Occidental Mindoro, hanggang dyan sa may bandang Lubang, Occidental Mindoro, nasakop niya. Na nagkakaroon ng moderate to heavy rain showers ngayon. Ayan, ang Lubang, heavy rain showers nang nakakaranas sila dyan na pag-ulan. Ayan, kitang-kita naman po ng malinaw sa pinaka-satellite imagery. Nalalabi ng Visayas, bagamat katamtaman, pero partly tumusikaw din po tayo at all times, lalo na sa bandang kalurang bahagi ng Panay Island, mula dyan sa bahagi nga po ng Malay, pababa na yan ng most of open street map mode natin. Yan, Antique, yan, Aklan, pababa na yan ng bandang Tobias Fournier. The rest, katamtaman na maulap ang buong Panay Island kasama ng Iloilo, patawid na yan ng Negros Region, Bacolod, pababa na yan ng bandang La Carlota, yan, Kabangkalan, hanggang dyan na yan sa may bandang Dumaguete na. So, kasama na ilang bagay ng sentral ng Visayas sa Cebu, Bohol, Leyte, na magiging mostly crowded po tayo. Very isolated po na mamahinang at tamtaman lamang na pag-ulan ang asahan natin sa maghapon hanggang Eastern Samar area. Very isolated lamang at karimitan ang localized thunderstorms nandito kung saan malawak po yung range at mas makapal po ang dalang ulan ng habagat dito sa kalurang bahagi ng Luzon. Ayan, kitang-kita po yung range. Ayan. So, bababaan pa natin yung opacity para mas kita nyo po yung area na apektadong lugar. So, kitang-kita naman po ang kalurang bahagi na yan ng Luzon. Ang Southern Luzon na po yan. So, malinaw na malinaw yan mga folks. Ito po yung pinaka-clarity na kuha ng satellite imagery ng Himawari. So, sa gusto makita, yan po yung hitsura niya. At kung titingnan naman natin yung areas na apektado ng ulan na ito dala ng habagat, kitang-kita rin sa satellite imagery na area na kung saan mas apektado nga po. Kasama pa rin ang Metro Manila. Napakataas po ng water vapor natin dyan. Ayan o. So, kitang-kita po. At makikita natin kung paano dumadalo yung ating hanging habagat at patuloy pa rin ang malawak ang ulan dahil sa habagat. Dito medyo numinibis sa may bandang portion na ito na Indonesia, pero pansin natin tuloy-tuloy pa rin ang higop sa southwesterly trade wind at yung southwest monsoon nga po dito, pagitan na yan ng Vietnam patungo dito sa bandang kaluran ng Luzon, makikita natin yung kapal ng water vapor na kung saan malakas po yung buhos ng ulan. Ayan, ganyan po yung behavior. Ayan, tuloy-tuloy. So, mapapansin po natin dito nagiging drier na sa may bandang katimugan ng Southern Hemisphere. So, makita natin, nag-refresh po yung ating satellite imagery. Yon, so makikita po natin yung linaw ng apektado ng water vapor kabilang na ang Southern Luzon. So, kaya activate natin yung surface map mula sa Data PD Pag-asa. Ito po yung range na kung saan mukhang wala yung latest surface map ni Pag-asa. Hindi yata nag-load. Tingnan natin, i-reload natin. Mukhang walang surface map data itong si Pag-asa. Hindi makita hindi naglo-load. So, mukhang walang latest surface map. Ayun, medyo mabigat lang yata nag-load. Ayan, so makita natin yung pinaka-actual surface map na mula sa center ni Pag-asa. Ito po yung kaninang 8 o'clock. Yan yung ano niya, yung pinaka-area niya. So, pasok siya sa range. Ito po yung pinaka-surface area na sakop ang hanggang Southern Luzon po. Yan, ito po yung steering environment. So, makikita rin natin yung pinaka-NOAA infrared ay makikita natin yung kapal ng kaulapan nito sa buong Luzon. Yan, hanggang Southern Luzon area. Mas makapal talaga dito sa may bandang kaluran ng Luzon na kung saan nakakaranas tayo ng malawakang ulan. So, ingat po mga kababayan, lalo na dyan sa may bandang Sambales po hanggang Bataan ha. Kayo po ang may concentrated ng ulan sa Luzon. So, kamustahin naman natin yung ginagamit natin na computer-generated tropical cyclone sector at as of mga 11 o'clock, kung pansin nyo po 8 o'clock yung oras niya,
sa TC sector, pero napapansin niyo nag-update pa rin siya in real time yung data. Kasi 8 o'clock AM kanina, hindi pa siya tropical depression Invest pa lamang siya na nasa around 35 kilometers per hour. Pero ngayon nagbago, naging 46 kilometers per hour na po siya. Do pumasok o sumabay na po siya sa 8-hour period ni Pag-asa. So 1 minute kasi yung average nito, kaya nahuhuli siya. So mapapansin natin na ang kanyang center air pressure ngayon, nasa 1,002 hectopascals. Maximum sustained wind nga po niya 46 km per hour at bugsong 60 km per hour. Natatandaan natin kay Pag-asa 45 km per hour at 55 km per hour naman yung bugso kay Pag-asa. So pansin niyo yung difference. Magkaiba kasi sa 10-minute average at 1-minute average. Kung 10-minute average naman, base sa 1-minute average natin na data, 41 km per hour po ito under LPA at 53 km per hour naman yung kanyang maximum wind gust. So, since wala pa siyang actual movement, pero nakita natin dun sa huling record di Pag-asa na around 15 kilometers an hour po yung movement speed niya. Kumikilos ito pahilagang silangan nga po. So, malinaw po yan ha. At since nagbabago-bago pa rin yung real time niyan, despite na 8 o'clock ang oras, so dapat yung ating yung infirmary sa Hawaii, dapat tuwing nag-update sila ng data, dapat nag-update din dapat yung oras Kaso hindi nila nababago. So nagtataka tayo bakit ganon. Dapat nagbabago yung data, dapat nagbabago din dapat yung timeline. So wala tayong idea kung bakit hindi nila nababago yung oras. So mula rito sa Itbayat, Batanes, as of 8 o'clock AM, makikita natin, pero as of 11 naman siya dahil nag-update yung data. Ang layo niya mula sa Itbayat, Batanes, nasa layong 222 km north-northwest ito ng Itbayat, Batanes, or nasa vicinity po ito ng Taiwan. Saang vicinity sa Taiwan? Nasa vicinity po ito ng Jinpeng. Kung zoom out natin, i-open street map mode natin para makita natin yung pinaka-data. Ayan. So, bandang Liyi o Dawu. Yan. Southern Taiwan po yung location niya. Yan. So, yan, nandiyan po yung kasalukuyan niya. So, since kasi yung range natin sa Pilipinas, sakop siya ng Philippine Area of Responsibility, ang halos buong Taiwan, kaya naitatawag pa rin natin to sa local name na tinawag nga pong Esther. Pero sa ating tropical cyclone sector, nanatili pa rin siyang invest, pero tropical depression category na siya dahil ang sinusunod natin dito yung tropical cyclone category natin kay Pag-asa po. So yun, binase po natin base sa maximum sustained wind yung category natin dito sa Pilipinas. Kaya nasa tropical depression yan. Pero sa ibang bansa, natiling invest pa rin siya. Para maintindihan ng mga kababayan natin. At itong si dating bagyong Doming, ayan, natunaw na po as of 2 AM ng madaling araw, considering nalusaw na po itong si Jiangmi o yung dating bagyong Doming na ating binabantayan po. Yan, 2 o'clock AM po siya. Ngayon lamang siya dineclare ng ating tropical cyclone sector na tuluyan na talaga itong nalusaw. Bakit ngayon lang? Kasi under grace period po yan. Kaya makikita nyo po, na minomonitor pa rin siya ng satellite itong si Jiangmi, despite na dissolve na po siya dahil under extratropical storm na kasi siya. Pero mapapansin niyo ang satellite ay nakatutok pa rin kung saan naririyan pa rin yung remnants ni Jiangmi. Kaya nagkakaroon pa rin ng grace period. Pero totally sa ating TC sector, inalis na siya at designated na po siya as dissipated na po. Yan, dissipated na siya. So, totally mabuburahin na lang yan ng ating system kapag umabot na sa 10 hours na last known position niya na walang activity o walang pagbabago sa kanyang status. So pag walang pagbabago, automatic buburahin na yan ng ating TC sector. Dahil kung titingnan nyo naman sa ating tropical cyclone track combination, bukod tanging si Pag-asa lamang ang mayroong forecast track. So punta tayo kay Pag-asa, ito po yung magiging forecast track niya. So inasahan natin mga bandang hapon, nandyan pa rin siya sa may bandang Southern Taiwan, pero pagdating bukas, agad-agad din itong e-exit ng Philippine Area of Responsibility, siguro mga madaling araw o umaga ng June 6. Yan, mga June 6 bukas na. Exit agad ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible pa itong mag-tropical storm upon exiting par bukas. Nariyan na yan sa ating Facebook page,
yung update natin na report ni para kay Esther. Since hindi pa rin kasi siya itinaas bilang bagyo ng ating TC sector, kaya hindi pa natin mai-report pa yung monitoring update natin ngayong araw. Yan. At since napaka-remnant lang titingnan siya, kung titingnan natin dito, halos very trough lamang siya o very shallow trough lang talaga. Nagkaroon lang ng medyo rough condition dito. Nagkaroon siya ng medyo rough condition at bumaba yung atmospheric pressure niya. Kaya considered as tropical depression. Pero makikita natin yung low level convection, medyo disorganized, although medyo may wrapping na nga po siya na nagaganap dyan. Kaya mapapansin natin, yung Westpac Spaghetteos models natin para kay 91W ay wala pa po. Yan. Ganun din sa mga forecast ensemble, wala pa pong itinataas. Yan, wala pa pong ensemble. Bukod tanging kay Pag-asa lamang ang merong data ensemble data. Yan. Yan, makikita natin dito. Yan, ito yung pinaka ensemble data. Wala pang ensemble data actually. So, bukod tanging si Pag-asa lang ang merong ensemble forecast. Maging kay DeepMind, wala tayong nakikitaan na meron siyang latest ensemble forecast. So, yung Google DeepMind, wala pa po. So, yun lamang. So, yun lamang po pinaka-latest natin. Bukod tanging kay Pag-asa lamang sa ngayon ang merong active na forecast. Pero kung titingnan naman natin sa isa pa nating tropical cyclone forecast, yung pinaka-aggressive tropical cyclone na ayan, kakalabas pa lamang, kaka-update lamang ng Joint Typhoon Weather Center. Itinaas na nila ito as invest, pero classified pa rin siya as unlikely develop pa within 24 hours. So, very unlikely. Or, subtropical siyang maiko-consider na rin itong si Esther. Yan, ayon kay Joint Typhoon Weather Center. So, yan po. Ito naman kay Japan Meteorological Agency, pansin natin, tropical depression siya. Pero yung ensemble niya, kung titingnan natin dito sa TC ensembles, courtesy of Weather Nerds, ito po yung forecast nila. Yan. So, mapapansin nyo po, halos napakababa lamang yung probability niya na maging mas malakas na bagyo. Natili lamang siya around mga 30%. Around 30% lamang na maging mas malakas na bagyo. Yan, mababa lamang, 30%. Yan. So, mababa lamang. Pero makita natin yung direction ng kanyang forecast track, pan-north eastward yung galaw niya. Pero, most likely, malulusaw din kaagad ito. Yan, dahil halos extratropical o pa-extratropical cyclone na rin kaagad siya. So, yan po yung pinaka-latest niya at mula naman sa ating tropical cyclone na assessment monitoring. Yung tinitingnan natin sa may bandang Marshall Islands, kung mayroon bang tsansa na magtuloy-tuloy itong maging isang active na tropical wave or maging isang active na invest since nagtaas na nga po si 91W. Mula sa mga computer models, wala naman po. So, less likely pa itong mabuo at very less pa po itong magiging active na Coriolis. So, wala tayong inaasahan pa na kasunod kay 91W sa loob at labas ng bansa sa susunod na 3 araw. Yan. So, this whole weekend, walang kasunod. Yan. So, makikita natin, maging kay SMWF, wala po. Yung low pressure area lamang, itong si Esther na nabuo dito sa may bandang Taiwan. Yan, na magdadala lamang ng mga pag-ulan sa most of western sections ng Luzon, kasama ang Metro Manila hanggang June 7 na po yan. Tuloy-tuloy po yan. Pero yung susunod mukhang wala naman at nagkaroon nga po ng medyo high pressure area na naman dito. So kapag nawala itong si Esther at magtuloy-tuloy yung high pressure area dito sa may bandang north o south ng Japan, baka makakaranas na naman tayo ng mga malinsangang panahon sa susunod na linggo. Well, tingnan po natin mga folks. At mula naman dito sa ating global spectral model, makikita po natin tuloy-tuloy na hatak sa ating habagat na nagpapaulan, mostly dito sa bandang kaluran ng Luzon. Malinaw naman yan mga folks. Pero may mga ilang Coriolis dito sa may bandang Marshall Islands, pero very less likely pa itong magiging active na tropical wave. Ito po yung mean sea level pressure niya. Mapapansin natin, medyo naglalaro pa sa mataas ang atmospheric pressure sa may bandang southeast of Guam. So, wala tayong inaasahan na isusunod. Pero, again, ay yung forecast ng global topic hazard expected malayo-layo kung may mabubuong bagyo po dito sa may bandang silangan ng bansa natin, ha.
at malayo yung magiging location kapag mayroong susunod na bagyo na mabubuo. Kung saan mataas po yung sea surface temperature dahil po sa minor El Nino. Yan, mapapansin dito malayo malayo yung magiging location ng mga mabubuong bagyo ngayong month. So, yun lamang po yung pinaka-latest natin sa pagmomonitor sa may mga possible bang susunod. Yung strike probability naman kasi kasabay ni Esther, wala naman tayo namamataan dito sa may bandang Marshall Islands pa. Kahit 240 hour pa natin yan, kung titingnan natin dito mga folks, ayan, sa Genesis, so mga June 14 na ito, very less likely yung forecast na mayroong mabubuo pa dyan sa may bandang Marshall Islands. So, yun lamang po mga folks. At sa ating bagong latest sa ENSO El Nino, nakatasa po tayo sa minor El Nino at nanatiling nasa moderate pa rin yung ating El Nino watch. Yan, yung El Nino watch nasa under moderate pa po. Ito po yung watch niya, yung isang needle nakaturo pa rin sa moderate. Ito po yung forecast niya. At yung lumalabas naman na recent natin ngayon ay nasa minor El Nino na po tayo mga folks. Ayan, malinaw naman po yan mga folks. Minor El Nino na po tayo at nasa expected na on watch natin ay nasa 1.38 degrees Celsius po according dito. So, hanggang moderate pa rin po yung pinapakita dito na magiging El Nino watch natin sa mga susunod na buwan. Base naman sa synopsis, ay mag-emerge ito by 82%. Well, May to July na nga po yan ngayong taon. At magtutuloy-tuloy po dyan hanggang 96% ang tsansa hanggang sa susunod na taon po yan. So, sa mga nagtatanong, magkakaroon pa rin ba tayo ng Super El Nino? Well, gaya na ating huling report sa ating Facebook page, ay hindi pa rin natin niro-roll out ang posibilidad na magkaroon tayo ng Super El Nino. Sa ngayon, mula sa ating ENSO projections probability, updated na po ito until June 12, 2026 yung data. Mapapansin natin, by June, July, August, ay nasa 0.81 degrees Celsius po yung inaasahan natin. Yan, June to August po yan. At 66.2%. Then, by July, August to September, ay dito pa lamang papasok yung ating moderate El Nino at 71% chance na mag-moderate El Nino na po tayo at 1.07 o 1.07 degrees Celsius. And then yung pinaka-highest peak natin, ina-expect natin by November to January ng susunod na taon at 88% chance na umabot ng halos magto 2 degrees Celsius o 1.9 degrees Celsius po. Halos malapit na mag-Super El Nino ng ganyang lagay na yan. Yan, halos malapit sa pagiging Super El Nino dahil nasa 1.9 degrees Celsius po ito. So, halos stronger El Nino na po ito. So, starting by September to November, papasok tayo sa pagiging strong El Nino at 84.4%. Yan, 1.72 degrees Celsius po ito. So, papasok na tayo sa strong El Nino na yan starting September to November. So, mukhang magkakaroon tayo ng strong El Nino bago matapos ang taon. Mga last quarter na to September, October to November. So, mga last quarter na ito ng third to last quarter ng taon. Yan. So, strong El Nino. Mataas And then, tataas pa yan into 1.87 degrees Celsius at 87.4%. And then, pinaka-highest peak ay aabot nga po hanggang 1.9 degrees Celsius. So, ito ito yung sinasabi natin na hindi natin ni-roll out na posible pa rin tayong mag-emerge na umaabot sa 2 degrees Celsius pataas, which is considering Super El Nino. Sa ngayon, hanggang strong El Nino pa rin po tayo at 1.9 degrees Celsius at 88% chance. So, kung titingnan naman natin sa pinaka-statistical model nung nakaraang April na huling data ay aabot sa starting 2.12 degrees Celsius at posible itong mag-high peak pa into 2.24 degrees Celsius Super El Nino according yan sa ENSO Plume forecast. So, hindi natin inaalis yung posibilidad na posible nga tayong magkaroon ng Super El Nino according na rin dito sa ERI forecast na posible tayong pumalo yung kanyang dynamic average na 2 degrees Celsius o higit pa. Yung statistical average naman kasi niya halos pinakamataas lang niya, ayan, pasok siya sa, ayan, hanggang 1.83 to 1.88 degrees Celsius lamang na stronger El Nino lang ang aabutin.
So, posible pong maglaro tayo sa stronger El Nino or mag-super El Nino po. Kaya hindi natin inaalis o niruled out ang posibilidad na umabot o magkakaroon pa rin tayo ng super El Nino ngayong taon hanggang sa susunod na po yan na taon ha. So, take note yan. At yung sea surface temperature, grabe ang init. Yung ocean heat content natin ngayon, mapapansin natin yung ocean heat content mas highly concentrated dito sa may bandang Mid-Pacific po. Ayan, ang init ng karagatan dyan. At bumagal po dahil nga po humina yung ating easterly trade wind. So naipon po dito yung grabing init ng ocean heat content. Yung separate ocean heat content niya ay mapapansin natin mas mataas ang concentration dito. So naipon siya masyado rito sa may bandang mid or to hanggang halos sa between Eastern Pacific. Dito sa bandang Pilipinas, medyo bumaba ng konti, kaya magiging tagtuyot tayo sa Pilipinas. Mababa ang average rainfall. So malinaw yan mga folks. At ito po yung pinaka sea surface height. So mas mataas dito sa bandang Northern Hemisphere halos. At yung pinaka blended sea surface temperature, mapapansin natin, ay mas highly concentrated dito. Ayun nagkatugma pa dun sa kulay. Yan, yung area na yan. Yan, mataas po yan. So, malinaw po na yung epekto ng minor El Nino, malakas ang concentration dito sa area na yan, mga folks. Ayan. So, makitang-kita naman po. At yung ating kasalukuyang sea surface temperature ay nasa 0.93 degrees Celsius po. Halos papasok na tayo sa moderate El Nino. Yan, nasa 0.9 degrees Celsius po. So, yan na po ang malakas natin na levels ng El Nino monitoring na nasa recent tayo na minor El Nino na. Yan. Samantala sa ulat lindol, patuloy pa rin ang medyo seismic noise pero may nadetect tayo na medyo malakas ang lindol kaninang umaga, mga 7:31 o 7:32 AM kanina. At mukhang nasa labas naman siguro ito ng Pilipinas. Well, tingnan natin sa data feed ni PBox kung dito yan sa loob. Mula kanina madaling araw ay meron tayong isang magnitude 4.3 dyan sa may bandang Jose Abad Santos na naman sa Davao Occidental. Yan. Magnitude 4.3 na malalim naman siya at 143 kilometers ang lalim. Naganap ito kanina madaling araw at 3:24 AM yan. So, malapit yan sa may bandang Davao Oriental o Sarangani. Yan. After nyan, wala namang sumunod sa kanya at wala naman tayong namataan dito na malakas-lakas na mga paginig. Although marami yung registered earthquake. So, ano yung lindol na ito kaninang 7:31 o 32 AM? Well, makikita natin yan gamit ang real-time world seismic monitoring. Try natin i-activate yung full screen mode. Tingnan natin kung meron malapit sa Pilipinas. Yan. So, ito po yung lindol. Mukhang wala naman tayong na-detect dito na malakas-lakas. Ayun, medyo 7:28 AM oras sa Pilipinas. Ito yon sa may bandang Sulawesi, Indonesia. Magnitude 5.2 po ito na may epicentral depth of 128.8 km ang lalim. So, napakalalim. Yan. Malamang ito lang yung na-detect. Pero na-detect pa rin sa amin sa Caloocan. Yan. So, magnitude 5, filter natin. Ayan. Sa Sulawesi, Indonesia po siya. Ito po yan. So, yan lamang yung malakas na lindol na medyo na-detect natin sa seismograph sa amin sa Caloocan. Yan. Yan lamang yung huling record po. Pero sa loob ng Pilipinas, mukhang wala naman tayong malakas-lakas sa paginig. Magnitude 4 lamang dito sa may bandang Jose Abad Santos ng kaninang madaling araw lamang. So, yun lamang po yung pinaka-latest natin. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Mukhang nag-busy yung ating webpage. Reload na lang natin. Yan. So, for the month of June, hopefully na-separate na po ni PBox. Walang latest data. So, mukhang walang latest data. Yung month ng May, merong data ng May. Nawala yung month of June. So, wala tayong idea kung bakit. Tila nawala yung latest input data natin for the month of June. Double check natin.
Mukhang wala pang update tayo. So antay na lang po natin. Pero estimatedly ay at least marami-rami na rin po yung lindol natin. Balikan natin yung pinaka main head dashboard natin. Yung earthquake tracking and observation. Dito, tingnan natin kung na-separate na po ni PBOX. Mapapansin natin mukhang hindi pa na-separate ni PBOX yung total earthquakes. Kaya siguro wala tayong data for June at mukhang nagkaroon ng problema for the month of June. Well, update na lang, silipin na lang po ninyo maya-maya, magre-re-update naman yan automatically ha mga folks. So, hindi tayo makapagbilang ngayong araw. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 5, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 5, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye yung gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong magtanghali na, actually kaka 12 o'clock lang sa ating report. Asahan lang natin na medyo gloomy tayo at maulap talaga. So medyo cold, humid tayo at gloomy at overcast halos maghapon sa Metro Manila. So importante magdala po tayo ng payong. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.